Kasi hanggang ngayon, I mean, that simple, Mary Grace Piatos, napakadaling sagutin kung totoong meron siyang, informant na ginamitan lang ng AKA Mary Grace Piatos. But the fact is even yung mga COA na nag-review nung itong pinagkagastusan niya ay hindi matanggap na acceptable kind of spending yung ginawa niya dito sa confidential fund. Parang ayun, nalaglag siguro yung mga utak niyo kung hanggang ngayon hindi kayo naniniwala sa mga bagay na 'yan, 'di ba? Ako 3 beses na ako kinasuhan ng cyber libel. I will not delve into each case, no. Pero ako, gustong-gusto ko mag-trial. May one instance dun sa 3 na yon na tara, trial tayo kasi I'm that confident na ma-disprove ko yung allegation. So, kung talagang may explanation doon sa mga accusations na legitimate or legal, madali lang yan. And then, yung sa sinasabi mo, Prof, that's why I think importante yung, and I think part din yata kayo sa movement na yon, yung People's Court. Merong movement to do a parallel court. Kapag na-impeach si VP Sara, or even kahit sa House yata, no, may parallel proceeding ang civil society groups to hold a People's Court para kung sakali itong mga congressmen or senators, mali yung kanilang politika. By the way, lagi nating naririnig, di ba? Ay, pinupolitika nila si VP Sara. Mali to look at, for me personally, mali to look at pinupolitika as negative. Kasi ang mga batas, it requires political will. Ang batas walang kwenta naman yan kung walang political will. If the Everything is political. Everything is political. So, that's why I think talagang, madaming mali nga doon sa Supreme Court decision because they made it more legal. But at the end of the day, sa atin, taong bayan, tayo, plus yung People's Court, nandun yung political capital and pressure para sana tama yung pag-exercise ng political will nitong ating mga public officers. At saka iba pa tong growth ng iba pa yung growth ng SALN niya dito sa sinasabi ni Trillanes na paglaki ng bank account niya 'di ba? Kasi nga so yung ginagawa ni Congressman Terry Ridon is trying to figure out kung may mga connections ba or possible explanation dito sa mga publicly known enterprises and businesses na link kay Sara to be able to explain the SALN. But then again, pag lumabas na yung mga bank accounts, hindi pa rin yan tumutugma at malaki yung difference between the bank accounts and the declared SALN. So, iba pa yan sa buong supply chain or value chain ng kaperahan at wealth, unexplained wealth supposedly ni Sara, yes. 'di ba? Si Senator Trillanes, sinabi niya magte-testify daw siya He's invited as a witness. We expect April 14, pero walang subpina ng bank records kanina. So ako naman, isa din yun sa curiosity ko, paano papasok si Sentry by April 14 or 22, the other hearing, in what siya, paano siya ifo-foreshadow doon sa... At saka si 'di ba, former Ombudsman Karandang ay ipapatawag din. And he's the one who saw and mentioned itong mga anti-money laundering documents na sinasabing very similar dun sa hawak ni Kaya ito, mga trolls dyan na paldo-paldo daw tayo, mali-mali. Ito yung paldo-paldo ni Sara. Dito kayo ma-excite kasi ito ay tunay na ebidensya. May financial record sa bangko, 'di ba? At saka tingnan niyo kung paano mapapaliwanag. Hindi lang millions 'yan, Prof, no? We have to clarify ang accountability ni VP Sara sa lahat ng mga kine-question na to. Kapag isusuma total, I think kinalculate ko siya parang 8 billion or 9 billion kapag ito total. Kasi we should remember, itong 125 million, it's just one instance ng confidential funds use. So, lagi nilang sinasabi, 125 million lang yan. No. Una, mas madami pa yan. 625 yata. Yes. That's half a billion. It's 625 because she asked for another 500 million the year after. Diba? Plus, we should not forget, diba, Prof? Technical malversation, ako naalala ko yan Wala sa budget ni VP Lenny. When she was requesting for a budget noong 2021 para bigyan siya ng 2022, 6 months sa kanya, 6 months
doon sa bagong elect na VP. Wala sa Mm. budget ang confidential funds, zero. But VP Yes. Sara requested for confidential funds from the Office of the President, which meron actually din fault si PBBM dyan or Yes. DBM, kung sino man. Binigay niya, di So, ba? Oo. ibang issue yun. Oo. But in fact, we have a case. Kasi mga nagsasabi dito na confidential fund lang ni Sara yung pinag-uusapan natin eh. In fact, we have a pending case sa Supreme Court questioning din yung liability ni Marcos kung ba't niya pa binigyan ng confidential fund yan. Pag-upo pa lang nila. That's part of the question that na dinala natin sa Supreme Court. And yung validity ng confidential fund as a fund. Kaya kaya pag na-desisyonan niyang constitutionality niyan, imagine i-declare as unconstitutional yung confidential fund. O de tanggal na lahat 'yan Lahat. hanggang sa ano. Kasi gusto ko i-correct yung sinasabi nila na confidential fund. Ito baka ma-encounter mo sa darating na debate niyo ni Madam Rowena Guanzon, kasi sabi ni former COA Commissioner Rowena, lahat may confidential funds from President to LGU, pero bakit OVP lang na pinagtitripan nyo? Ano yan? Hindi po totoo yan. Kasi kasama pa nga namin si Com Rowena. Sumama siya sa amin nun, di ba? Sa Huwag Kang Kukurap. Ang call namin nun, abolish all confidential fund. But specifically, we have problems with the way Sara spent her confidential fund, di ba? Ganito yan, Prof, di ba? Yung kay BBM, against din tayo na billions in billions ang confidential funds niya. But technically, mas justified for a president to have confidential funds kasi kontrolado niya ang DND, PNP, and NBI. Ang Vice President, wala yung intelligence function talaga dapat. Kasi wala naman sa command niya yun eh. And by the way, even then, dapat nilagay na mismo sa budget ng agency, which is DND, Coast Guard, NBI, PNP. Bakit ba nilalagay sa budget mismo ng OVP? So yung sa presidente, hindi natin dinidefend yan, but it's more justifiable conceptually na magka-confidential funds ang Pangulo. But with your petition, lahat yan kine-question why these agencies na hindi naman may security mandate, I would say the Office of the President, debatable yan kung may security mandate pa talaga. Nakaka 12 years na tayo. 6 years ni Duterte, magsi 6 years si BBM. Kapag dinagdagan pa yan ng mga taong bayan, ng ating mga kababayang DDS, kapag binoto nyo si Sara Duterte, 18 years tayong lagapak sa ekonomiya. Ano yan? Bad governance. That's the data, di ba? Hindi yan, walang bias yan. The data says, ever since Pinoy stepped down, pababa ang ating ekonomiya. So, gusto nyo bang magka-18 years na nakasamaan? Or, let's say, meron tayong ibang iboto sa 2028, tapos may Vico Soto na pwedeng mag-abang for 2034. Aba, makaka-12 years naman tayo ng magandang governance. Ang tanong is, would it be enough? Kaya pa bang mag-recover ng Pilipinas after 18 years of bad governance and corruption? Yun po yung tanong dun eh. At saka, hindi ba tayo nahiya dun sa mga kabataan na ipinahamak natin yung kinabukasan dahil sa 18 years of bad governance and corruption? At magtataka pa ba kayo, sila din yung lumabas ng bansa para maghanap ng oportunidad sa ibang bansa dahil walang matinong trabaho sa Pilipinas. Diba? So yung mga OFW sa kababayan natin, mag-isip-isip po kayo kasi nando kayo sa ibang bansa. Nakikita nyo yung klase ng anong ibig sabihin ng good governance, ano yung may maayos na healthcare, ano yung may maayos na social protection program. Hindi po yan nakukuha lang sa mataas na survey at yung pagpapanggap. Kasi dapat alam ng presidente kung paano gagawin ang lahat na yan. Paano solusyonan yung healthcare problem natin? Paano magkakaroon ng maayos na social protection sa Pilipinas na tuwing magkakakrisis ang sagot natin, targeted assistance. Pero you cannot even do proper targeting.